basag, wasak. Habang ang mga kamay ni Teresa ay nagdurugo at namumutiktik ang kalyo sa pagtatrabaho, ang asawa niyang si Darrell ay nakikipaghalikan sa iba sa sofa ng kanilang tahanan. Hindi lang puso ang dinurog, kundi pati ang bubong na itinaguyod niya ng 15 taon. Sa gitna ng tawanan ng kanyang biyenan at ng kabit ng asawa, isang sumpa ang isinilang. Sino ang tunay na may-ari ng bahay na ito? Isang martir na asawa o ang mga ahas na kanyang pinakain? Sa gabing ito, tapos na ang pagtitiis, magsisimula na ang pagbawi. Hindi ka na kailangan dito, Teresa. Nakahanap na kami ng mas bata, mas maganda, at higit sa lahat, mas may pakinabang kaysa sa iyo. Ang mga salitang iyon na binigkas ni Darrell sa gitna ng madilim na pasilyo ay tila mga lason na dahan-dahang gumagapang sa sistema ni Teresa. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang kapighatian sa pamamagitan ng isang walang tigil na buhos ng ulan na humahampas sa bubungang lata ng kanilang komunidad sa Quezon City. Nakatayo si Teresa sa tapat ng pintuan, basang-basa ang kanyang manipis na jacket at nanginginig ang kanyang mga kamay na namumuti na sa babad ng sabon at tubig mula sa 14 oras na paglalaba. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang supot na naglalaman ng mga sariwang galunggong at ang mamahaling gamot para sa alta presyon ng kanyang biyenan na si Doña Perpetua. Isang masakit na kabalintunaan ang sumampal sa kanya. Habang tinitiis niya ang bawat kurot ng lamig at ang hapdi ng mga kalyo sa kanyang palad para lamang may maiuwing panggamot at pagkain, ang kanyang asawa ay abala sa pagwasak sa kanilang sumpaan. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay nanalangin na sana ay isa lamang itong masamang panaginip. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang katotohanang mas malupit pa sa hagupit ng bagyo. Ang kanilang maliit na sala na itinaguyod niya sa pamamagitan ng bawat sentimong pinaghirapan niya sa gabi ay puno ngayon ng usok ng sigarilyo at halakhakan ng mga taong itinuturing niyang pamilya. Doon sa sofa na binayaran niya ng hulugan sa loob ng 2 taon, nakaupo si Maribel Fajardo. Ang babae ay tila isang reyna sa loob ng kaharian ni Teresa. Suot ang mismong silk robe na iniregalo ni Teresa sa sarili ngunit hindi kailanman isinuot dahil sa panghihinayang. Nakasandal si Maribel sa balikat ni Darrell at ang mga kamay ng kanyang asawa ay marahang humahaplos sa buhok ng ibang babae, isang paglalambing na matagal nang ipinagkait sa kanya. "Nandyan ka na pala, Teresa," wika ni Doña Perpetua habang lumalabas mula sa kusina, bitbit ang isang tray ng mga pagkaing hindi kayang bilhin ng sahod ni Teresa sa isang linggo. Ang matanda ay tila walang bakas ng pagkahiya. Sa halip, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkutya. "Huwag kang tumayo riyan na parang basang sisiw." Nakakahiya kay Maribel. Siya ang dahilan kung bakit may ganitong masasarap na pagkain sa mesa ngayon, hindi katulad mo na laging lansa ng isda ang dala. Ang bawat salita ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa natitirang dangal ni Teresa. Ang supot ng gamot at isda ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri at ang pagbagsak nito sa sahig ay lumikha ng isang matamlay na tunog na tila huling hininga ng kanyang pag-asa. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay hindi ang pagtataksil sa kanyang kama, kundi ang pagnanakaw sa kanyang tanging pag-aari. Sa ibabaw ng mesa, sa gitna ng mga bote ng alak, ay nakalatag ang isang pirasong papel na pamilyar sa kanya. Ito ang kopya ng titulo ng kanilang social housing unit.
Nanlabo ang paningin ni Teresa nang makita niya ang kanyang pangalan sa ibaba ng dokumento, ngunit ang pirma sa tabi nito ay isang pilit at palsipikadong kopya ng kanyang sulat kamay. Sa ilalim ng kanyang pangalan, nakasulat ang isang kasunduan na nagpapahintulot sa paglipat ng karapatan ng bahay patungo kay Maribel Fajardo. Anong, anong ibig sabihin nito, Darrell? Ang boses ni Teresa ay tila isang bulong na nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na balon. Ang kanyang buong katawan ay naninigas at ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay sumisigaw sa sakit. Tumayo si Darrell, hindi upang aluin siya, kundi upang protektahan si Maribel mula sa kanyang presensya. Ayusin mo ang sarili mo, Teresa. Pinirmahan mo na yan kagabi habang lasing ka sa pagod, di ba? Sabi ko naman sa'yo, hindi mo na kaya ang responsibilidad ng bahay na ito. Si Maribel na ang bahala sa lahat. Siya ang may pera, siya ang may koneksyon. Ikaw, isang labandera ka lang. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa silid, kung saan ang naririnig lamang ni Teresa ay ang marahas na pagtibok ng sarili niyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mga barya na inihagis ni Maribel sa kanyang paanan, mga binting pilak na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng sala, tila isang kabayaran sa 15 taon niyang pagsasakripisyo. Tanggapin mo na ang katotohanan, Teresa, wika ni Maribel nang may mapang-askar ng ngiti habang dahan-dahang tumatayo at lumalapit sa kanya. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila sumasakal sa lansa ng isda sa sahig. You're just a guest in this house now. Kung gusto mong manatili, pwede ka namang maging katulong namin. At least, may bubong ka pa ring masisilungan. Nakatayo si Teresa sa gitna ng kanyang sariling tahanan, isang dayuhan sa lugar na itinuring niyang langit. Ang kanyang paningin ay nakapako sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na lumikha ng tahanang ito mula sa wala, ngayon ay hungkag at walang hawak kundi ang sakit. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang tanong ang pilit na bumabangon sa kanyang isipan. Gaano kalalim ang kailangang marating ng isang tao sa ilalim ng dagat ng pagdurusa bago niya matutunang lumangoy pabalik sa ibabaw? Ang bawat pagtama ng mga butil ng rosaryo sa mga daliri ni Doña Perpetua ay lumilikha ng isang mabagal at nakalulunos na ritmo sa loob ng sala, tila isang orasan na nagbibilang ng natitirang sandali ng katinuan ni Teresa. Ang matanda ay nakaupo sa kanyang tumba-tumba. Ang kanyang mga mata ay nakapikit sa isang mapagkunwari na debosyon, habang ang bango ng katol at ang amoy ng lansa ng isda sa sahig ay naghahalo sa hangin. Sa kabila ng kanyang pagdarasal, ang kanyang mga labi ay mabilis na bumibigkas ng mga salitang hindi para sa langit, kundi para sugatan ang kaluluwa ng babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Santissima, ang bulong ng matanda bago idilat ang mga matang puno ng lason. Teresa, huwag mong tingnan ang asawa mo na parang siya ang may kasalanan sa lahat ng ito. Ang lalaki ay parang agila, lilipad at lilipad yan kung ang pugad niya ay kasing lamig ng semento at kasing pait ng iyong mukha. Hindi nakagalaw si Teresa. Ang tubig mula sa kanyang basang damit ay dahan-dahang gumagawa ng maliit na lawa sa sahig, tila ang kanyang sariling pagkatao ay unti-unting natutunaw. Nais niyang sumagot, nais niyang ipaalala na ang pugad na sinasabi ng matanda ay siya ang nagbayad, siya ang nagpakain, at siya ang nag-aruga. Ngunit ang boses ni Doña Perpetua ay muling umalingaw-ngaw, mas matalas at mas mapang-api.
Alalahanin mo, pumasok ka sa pamilyang ito na walang-wala. Utang na loob mo sa amin ang apelyidong dala mo. Pero anong ibinigay mo sa anak ko? 10 taon na kayong kasal, Teresa. Pero tuyot pa rin ang iyong sinapupunan. Ang babaeng hindi makapagbigay ng supling ay parang isang lupang tigang, walang silbi, walang bunga. Huwag mong sisihin si Darrell kung naghahanap siya ng ibang madidiligan. Si Maribel, siya ang pag-asa ng pamilyang ito na hindi mo kayang ibigay. Ang salitang baog ay hindi binigkas ng direkta, ngunit ito ay nakalutang sa hangin, mas masakit pa sa anumang sampal. Napatingin si Teresa kay Darrell na nasa kabilang dulo ng sala, nakasandal sa pinto ng kanilang silid habang nanonood. Walang bakas ng pagtatanggol sa mga mata ng asawa. Sa halip, tumalikod ito at pumasok sa loob. Kasunod si Maribel na nagpakawala ng isang mapang-asar na sulyap. Dahan-dahang lumuhod si Teresa upang pulutin ang mga galunggong na nagkalat sa sahig. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa matinding galit at pighati. Sa bawat isda na kanyang hinahawakan, nararamdaman niya ang dulas ng kanyang sariling buhay na unti-unting kumakawala sa kanyang mga kamay. Ito ang golden moment ng kanyang pagdurusa, ang pagyuko ng isang reyna sa sarili niyang palasyo upang linisin ang dumi ng mga taong nananakit sa kanya. Magpasalamat ka pa nga. Patuloy ni Doña Perpetua habang dahan-dahang tumatayo mula sa tumba-tumba. Lumapit ang matanda at itinukod ang kanyang baston malapit sa kamay ni Teresa. Dahil sa kabila ng lahat, hinahayaan ka pa naming manatili rito. Huwag kang maging madamot, Teresa. Kung talagang mahal mo ang pamilyang ito, tatanggapin mo ang lahat ng sakripisyo. Iyan ang tanging paraan para mabayaran mo ang utang na loob mo sa amin. Hindi sumagot si Teresa. Hinayaan niyang pumatak ang kanyang luha sa basang sahig, humahalo sa dumi at lansa. Nang matapos siyang maglinis, dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa kusina, ngunit tumigil siya nang marinig ang mahinang bulungan mula sa likod ng pinto ng kanilang silid. Inilapat ni Teresa ang kanyang tenga sa kahoy na pinto. Ang tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol na nagbababala ng panganib. Sigurado ka ba, Maribel? Baka mahalata tayo ng NHA kapag ibinenta natin agad ang unit. Ang boses ni Darrell, puno ng pag-aalinlangan, ngunit may halong pananabik. Trust me, Darrell, ang sagot ni Maribel. Ang boses ay malambing, ngunit puno ng tuso. May buyer na ako. Malaking halaga ang ibabayad nila. Pagkatapos nating makuha ang pera, pwede na tayong lumipat sa mas magandang subdivision sa Antipolo. Iiwanan na natin ang butas-butas na bubong na ito at isasama natin si Mommy Perpetua. Ang kailangan lang natin ay ang huling pirma ni Teresa sa deed of sale. At kung ayaw niyang pumirma, alam mo na ang gagawin natin. Nanlamig ang buong katawan ni Teresa. Ang bahay na itinuring niyang tanging sandigan ay hindi lang pala ninanakaw ang karapatan, kundi balak na ring ipagpalit sa salapi upang itapon siya sa kalsada. Ang bawat sakripisyo niya ay tila naging mitya ng sarili niyang kamatayan. Sa dilim ng pasilyo, mahigpit na nakakuyom ang mga palad ni Teresa. Isang katanungan ang pilit na bumabangon sa kanyang isipan, isang katanungang wala pang kasagutan. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang taong wala nang mawawala laban sa mga taong kinuha na ang lahat? Hindi lang ang pangarap ko ang kinuha mo, Darrell. Pati ang liwanag ng aking mga mata, ninakaw mo na rin. Ang bulong na ito ni Teresa ay tila isang panalangin
na hindi makalabas sa kanyang lalamunan habang nakatitig siya sa bakanting espasyo sa ilalim ng kanilang kama. Ang kanyang mga kamay, nagasgas at mahapdi dahil sa matapang na kemikal ng sabon, ay nanginginig habang kinakapa ang malamig at maalikabok na sahig. Wala na doon ang luma at kinakalawang na lata ng biskwit, ang kanyang lihim na alkansya, ang bawat barya at bawat gusot na ₱100 na itinabi niya mula sa kanyang mga overtime sa labandera, ang pondong inilaan niya para sa operasyon ng kanyang malabong paningin ay naglaho na parang usok. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang paningin ay lalong lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Sa gitna ng kanyang pangungulila, narinig niya ang malakas na tawanan mula sa sala. Ang boses ni Darrell ay puno ng pagmamayabang, isang tono na matagal nang hindi narinig ni Teresa mula nang mawalan ito ng trabaho bilang elektrisyan. Bagay na bagay sa iyo, Maribel. Ang ganda ng kulay, kasing ganda ng may-ari, wika ni Darrell. Lumabas si Teresa mula sa kwarto. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at tila bawat tapak ay humihigop sa kanyang natitirang lakas. Doon, nakita niya si Maribel na may hawak na isang mamahaling leather bag. Makinang at bago pa ang bango ng balat nito. Ang kulay nito ay matingkad na pula, tila isang sariwang sugat sa gitna ng kanilang luma at kupas na sala. Darrell, nasaan ang lata ko? Ang tanong ni Teresa, ang kanyang boses ay mahina ngunit may diin ng sakit. Iyon na lang ang natitira sa akin. Pampaopera ko iyon, Darrell. Alam mong halos hindi ko na makita ang dinadaanan ko tuwing gabi. Tumigil sa pagtawa si Darrell at hinarap ang asawa ng may malamig na mukha. Walang bakas ng pagsisisi, walang bakas ng pag-aalala. Huwag ka ngang maging makasarili, Teresa. Kailangan ni Maribel ng maayos na gamit para sa mga client niya sa real estate. Isang investment ito para sa pamilya. Kapag nakabenta siya, babalik din ang pera mo. Saka, hindi mo naman kailangan ng operasyon kung marunong ka lang mag-ingat sa pagtatrabaho. Investment? Ang ulit ni Teresa, tila hindi makapaniwala sa narinig. Ninakaw mo ang kalusugan ko para lang sa luho ng babaeng iyan? Darrell, asawa mo ako. 15 taon nating itinaguyod ang buhay na ito. Mabilis na lumapit si Doña Perpetua. Ang kanyang baston ay mariing tumatama sa sahig sa bawat hakbang, tila bawat tunog ay isang hatol ng kamatayan sa dangal ni Teresa. Huwag mong sigawan ang anak ko. Isang simpleng bag lang pinapalaki mo ang gulo. Kung naging mabuti kang asawa, hindi na kailangang humanap ni Darrell ng paraan para mapasaya ang taong tunay na tumutulong sa amin. Ang pera ay kinikita, Teresa, pero ang loyalty ni Maribel ay hindi mababayaran. Napaupo si Teresa sa isang lumang silya. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na paulit-ulit na ibinabagsak sa semento. Tiningnan niya ang kanyang mga palad, ang mga kalyo, ang mga sugat mula sa pagkuskos ng makakapal na pantalon ng ibang tao. Ang bawat sentimong nawala ay katumbas ng libu-libong kuskos, milyon-milyong patak ng pawis, at walang katapusang puyat. Ngayon, ang lahat ng iyon ay naging isang accessory na nakasabit sa balikat ng babaeng sumisira sa kanyang tahanan. Ngunit ang pighati ay napalitan ng isang malamig na takot nang may mapansin siyang isang sobre na isiningit sa ilalim ng kanilang pinto. Ang puting sobre ay may tatak ng National Housing Authority. Nanginginig ang mga daliri ni Teresa habang binubuksan ang sulat. Ang bawat salita sa dokumento ay tila mga anino na sumasakal sa kanya. Ayon sa sulat,
Ang kanilang unit ay nasa ilalim ng masusing investigasyon dahil sa mga ulat ng ilegal na pagpapaupa at paggamit ng tirahan sa mga transaksyong hindi otorisado ng gobyerno. Mayroon silang 10 araw upang magpaliwanag. Kung hindi ay tuluyan silang palalayasin at kakanselahin ang karapatan ni Teresa sa social housing. Lumingon si Teresa kay Darrell at Maribel na ngayon ay abala sa pag-uusap tungkol sa susunod nilang lakad, tila walang pakialam sa panganib na paparating. Napansin ni Teresa ang isang maliit na ngiti sa mga labi ni Maribel habang nakatingin ito sa dokumentong hawak niya. Isang ngiti na nagpapahiwatig na ang sulat na iyon ay hindi isang aksidente, kundi bahagi ng isang mas malaking patibong. Isang matinding panginginig ang gumapang sa likod ni Teresa. Sino nga ba ang tunay na nag-ulat sa kanila? At bakit tila handang-handa na ang lahat para sa kanyang pagbagsak? Ang bawat hakbang ni Teresa sa madilim at makitid na pasilyo ng kanilang housing complex ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok mula sa mga bukas na bintana ay nagdadala ng amoy ng estero at basang basura. Ngunit mas mabaho para sa kanya ang amoy ng kataksilan na naiiwan sa loob ng kanyang sariling unit. Hawak pa rin niya ang sulat mula sa National Housing Authority, ang papel na tila naging hatol ng kamatayan sa kanyang kaisa-isang pangarap. Sa gitna ng kanyang pagkalito at takot, iisang mukha lamang ang pumasok sa kanyang isipan, ang mukha ng taong saksi sa lahat ng lihim ng gusaling ito. Ang marahang pagtama ng kanyang mga buko-daliri sa lumang kahoy na mesa sa guardhouse ay tila isang paghingi ng saklolo sa gitna ng malalim na gabi. Doon, sa ilalim ng isang aandap-andap na bumbilya, nakaupo si Mang Oryong. Ang matanda ay tila bahagi na ng istruktura ng gusali. Ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng mga kwentong hindi kailanman naisulat. Nang makita niya si Teresa, ang kaba sa dibdib ng matanda ay mabilis na napalitan ng habag. Hindi niya malilimutan ang araw na binayaran ni Teresa ang huling buwan ng matrikula ng kanyang apo para hindi ito matanggal sa paaralan, sa kabila ng sarili nitong kakapusan. Mang Oryong, kailangan ko po ng tulong ninyo. Ang pabulong na pagsusumamo ni Teresa, habang ang kanyang mga mata ay pilit na inaaninag ang mukha ng matanda sa gitna ng malabong paningin. Ang sulat na ito, sinasabing may mga ilegal na nangyayari sa bahay ko. Pero alam ninyong maghapon at magdamag akong wala roon para magtrabaho. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Mang Oryong bago niya dahan-dahang inabot ang isang luma at kupas na logbook mula sa ilalim ng kanyang mesa. Ang bawat paglipat niya ng pahina ay tila pagbubukas ng isang sugat na matagal ng pilit na itinatago. Teresa, matagal ko nang gustong sabihin sa iyo, pero natatakot ako para sa kaligtasan mo. Ang asawa mo, si Darrell, hindi siya nag-iisa tuwing wala ka. Ipinatong ni Mang Oryong ang kanyang daliri sa mga listahan ng pangalan at oras. Ang babaeng si Maribel, halos araw-araw siyang nandito. Pero hindi lang iyon. May mga lalaking dumarating, mga naka-Amerikana, at may bitbit na mga dokumento. Sinasabi nila sa mga kapitbahay na sila ang mga bagong inspector ng gusali. Pero ang totoo, pinapakita ni Maribel ang loob ng unit mo sa kanila na parang binebenta na ito. Ang puso ni Teresa ay tila isang ibon na pilit na kumakawala sa isang masikip na hawla. Ang bawat salita ni Mang Oryong ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo. Ang pekeng pirma, ang mamahaling bag,
Ang utos na ituring siyang katulong, pinaplano na nilang burahin ang kanyang pag-iral sa sarili niyang tahanan bago pa man siya tuluyang mabulag. Ito ang listahan ng lahat ng pumasok at lumabas sa unit ninyo noong mga huling gabi na nasa laundry shop ka. Ang mahinang sabi ni Mang Oryong habang iniabot ang isang pirasong papel na may mga sulat kamay. Ingatan mo ito, Teresa. Ito ang ebidensyang kailangan mo kung gusto mong lumaban. Sa sandaling iyon, isang munting piraso ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Teresa. Isang golden moment ng pagpapasalamat ang namuhat sa kanyang mga mata nang abutin ni Mang Oryong ang kanyang kamay at pigilan ang kanyang pag-alis upang bigyan siya ng isang maliit na candy. Isang simpleng gawi na ginagawa nito sa kanyang apo upang patahanin ang iyak. Magpakatatag ka, anak. Hindi natutulog ang Diyos sa mga taong marangal. Ngunit ang munting kapayapaang iyon ay agad na nabasag ng dahan-dahang maglakad si Teresa pabalik sa madilim na bahagi ng parking lot. Sa anino ng isang malaking poste ng kuryente, nakita niya ang pamilyar na hubog ng katawan ni Darrell. Hindi siya nag-iisa. Kausap niya ang isang lalaking may madilim na aura, nakasuot ng leather jacket at may hawak na makapal na sobre. Nagtago si Teresa sa likod ng isang tumpok ng mga lumang gulong. Ang kanyang hininga ay tila naging yelo sa kanyang lalamunan. Nakita niya ang pag-abot ni Darrell ng isang panulat at ang mabilis na paglagda nito sa isang kasunduan sa ibabaw ng trunk ng isang lumang kotse. Ang bawat galaw ni Darrell ay puno ng pagmamadali at takot. Siguraduhin mo lang na makukuha ko ang pera bukas, Boss Romy. Ang narinig ni Teresa na bulong ni Darrell. Ang titulo ng bahay, kontrolado ko na ang asawa ko. Wala na siyang magagawa kapag pirumado na ang lahat. Ang malamig na ngiti ng loan shark ay tila isang patalim na kumislap sa dilim. Sa sandaling iyon, nalaman ni Teresa na hindi lang ang bubong sa kanyang itaas ang nanganganib. Isinasanla na ni Darrell ang kanyang buong kinabukasan sa mga taong walang awa. At ang tanging hadlang sa kanilang kasamaan ay ang kanyang sariling buhay. Sa mundong pilit siyang binubulag ng mga taong mahal niya, kailangang matuto ni Teresa na makakita sa gitna ng dilim. Ang bawat hakbang niya pabalik sa loob ng kanilang unit ay puno ng pag-iingat. Tila bawat tunog ng kanyang paghinga ay maaaring maging mitya ng kanyang kapahamakan. Bitbit niya ang isang maliit na itim na kahon, isang regalo mula sa apo ni Mang Oryong na si Jojo, ang batang tinulungan niya sa pag-aaral na ngayon ay eksperto na sa mga maliliit na gadget. Ito ang magiging mata ni Teresa sa mga oras na siya ay wala upang magtrabaho. Isang tahimik na saksi sa mga krimeng nagaganap sa loob ng kanyang tahanan. Tita Teresa, i-charge niyo lang ito sa likod ng lumang orasan sa sala. Ang pabulong na bilin ni Jojo habang inaabot ang maliit na lente. Konektado ito sa cellphone niyo. Kahit nasaan kayo, makikita at maririnig niyo ang lahat. Ang paglalagay ng camera ay naging isang golden moment ng pag-aalinlangan at takot. Habang hinihintay ni Teresa na makatulog ang kanyang biyenan at ang kanyang asawa, naramdaman niya ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likod. Ang bawat mahinang kaluskos ng hanging pumapasok sa bintana ay tila mga yabag ng taong dumarating upang siya ay huliin. Sa wakas, nang masiguro ang katahimikan, maingat niyang isinuksok ang lente sa likod ng isang dekorasyong gawa sa kahoy. Isang munting kislap ng liwanag ang lumabas mula sa gadget bago ito tuluyang naging bahagi ng anino, isang hudyat na nagsimula na ang pagbabantay. Kinabukasan,
Habang nasa loob ng mainit at maingay na laundry shop, nanginginig ang mga daliri ni Teresa habang binubuksan ang application sa kanyang cellphone. Ang screen ay nagpakita ng malinaw na imahe ng kanyang sala. Doon, nakita niya si Doña Perpetua na prenteng nakaupo sa paborito niyang silya, habang si Maribel ay abalang naglilinis ng mga kuko sa tabi nito. Mabuti naman at wala na rito ang dugyot na iyon. Ang boses ni Doña Perpetua ay malinaw na umaling-awngaw sa pandinig ni Teresa, puno ng pagkasuklam. Sa tuwing nakikita ko ang mukha ni Teresa, parang nakakakita ako ng isang basahang puno ng putik. Napakababa ng kanyang pinagmulan. Hindi ko alam kung bakit hinayaan ko si Darrell na pakasalan ang isang labandera. Huwag po kayong mag-alala, Mommy Perpetua. Ang sagot ni Maribel nang may halong tawa na tila mga pako na ibinabaon sa puso ni Teresa. Kaunting tiis na lang. Kapag nakuha na natin ang kabuuan ng pera mula kay Boss Romy, hindi na natin kailangan pang tiisin ang amoy pawis na asawa ni Darrell. Ipapasyal ko kayo sa mga mall na air-conditioned, hindi sa mga palengkeng pinupuntahan niya. Ang bawat salita ay tila isang marahas na sampal na nag-iwan ng hapdi sa kaluluwa ni Teresa. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa tumpok ng mga malinis na puting tuwalya na kanyang tinitiklop. Ngunit ang mas masakit na bahagi ay nang pumasok si Darrell sa screen, bitbit ang isang cake na binili mula sa perang ninakaw sa kanya. Darrell anak, kailan ba natin siya tuluyang palalayasin? Ang tanong ni Doña Perpetua habang sumusubo ng cake. Hindi ko na kayang makasama ang babaeng iyon sa ilalim ng iisang bubong. Lumingon si Darrell sa kanyang ina at kay Maribel nang may isang ngiti na hindi kailanman nakita ni Teresa. Isang ngiti ng isang taong wala ng konsensya. Malapit na sa Sabado, kaarawan niya, di ba? Iyon ang magiging regalo natin sa kanya. Isang sorpresa. Habang nasa trabaho siya, ilalabas natin ang lahat ng gamit niya at papalitan natin ang lahat ng kandado. Ang dokumentong pinirmahan ko kay Boss Romy ay sapat na para sabihing hindi na siya ang may-ari ng unit na ito. A birthday surprise indeed. Ang huling narinig ni Teresa na wika ni Maribel bago nito patayin ang ilaw sa sala na nag-iwan sa screen ng isang madilim at nakatatakot na kawalan. Nabitawan ni Teresa ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang buong pagkatao ay tila naging yelo sa gitna ng init ng laundry shop. Ang kanyang kaarawan, ang araw na inaasahan niyang magiging simula ng pag-asa, ay pinaplano na nilang maging araw ng kanyang tuluyang pagbagsak at pagkagutom. Sa gitna ng kanyang panginginig, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi na siya ang biktima na hihintayin ang bawat hampas. Sa ilalim ng kanyang mga mata na dati ay puno ng luha, isang bagong apoy ang nagsimulang magliyab. Ngunit paano niya mapipigilan ang isang bagyong nakatakdang humampas sa loob lamang ng ilang araw? Ang sikat ng araw ay tila isang malupit na sulo na tumatama sa tuyot na semento ng kalsada, habang si Teresa ay nakatayo sa mahabang pilahan ng tubig sa tapat ng communal faucet ng kanilang barangay. Ang dalawang malaking asul na timba na kanyang bitbit ay tila nagiging mas mabigat sa bawat minuto, gaya ng bigat ng mga sikretong kanyang natuklasan kagabi. Ang kanyang mga mata ay mapula at may malalim na anino sa ilalim dahil sa kawalan ng tulog, ngunit kailangan niyang kumilos ng normal. Sa komunidad na ito, ang bawat maling galaw ay tila isang paanyaya sa mga matalas na mata ng mga kapitbahay. Naku, balita ko ay may bago ng reyna sa bahay ni Nadarel.
Ang boses ni Aling Pasing ay umalingaw-ngaw sa gitna ng ingay ng mga batang nagtatakbuhan. Si Aling Pasing ang itinuturing na radyo ng komunidad. Ang bawat balita ay lumalabas sa kanyang bibig na may kasamang dagdag na pait at asin. Lumingon ang ibang mga kababaihan sa pilahan. Ang kanilang mga tingin ay tila mga palaso na tumatarak sa likod ni Teresa. Nanatiling nakayuko si Teresa. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng kanyang timba hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Nais niyang maging bingi. Nais niyang maglaho na parang bula sa hangin. Totoo ba, Pacing? Ang balita ko ay may dalang grasya ang babaeng iyon. Hindi katulad ng isa riyan na mukhang laging pasa ng daigdig pero tuyot naman ang matris. Ang dugtong ng isa pang kapitbahay nang may kasamang malakas na tawa. Ay, sinabi mo pa, ang sagot ni Aling Pasing habang nakatingin ng direkta kay Teresa. Sayang lang ang pagod sa pagtatrabaho kung ang sariling asawa ay hindi man lang maasikaso. Sabi ni Doña Perpetua, si Maribel daw ay marunong maglambing at may dalang swerte. Itong si Teresa, amoy pawis na, amoy lansa pa. Sino ba namang lalaki ang gaganahang umuwi sa ganyan? Hindi na nakapagpigil si Teresa. Dahan-dahan siyang tumayo ng tuwid at hinarap si Aling Pasing. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba, ngunit may isang uri ng determinasyon na ngayon lamang niya naramdaman. Aling Pasing, wala po kayong alam sa nangyayari sa loob ng bahay ko. Ang asawa ko ay asawa ko pa rin at ang bahay na tinitirhan ninyo, ako ang nagbabayad niyan. Isang biglang katahimikan ang namayani sa paligid, tila pati ang hangin ay tumigil sa pag-ihip. Ngunit ang katahimikang iyon ay mabilis na nabasag ng isang marahas na yabag ng sapatos sa semento. Mula sa likuran ng pilahan, lumitaw si Doña Perpetua. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit habang hawak ang kanyang itim na payong. Ang kapal ng mukha mong magmalaki sa harap ng mga tao, Teresa. Ang bulyaw ng matanda. Lumapit siya ng mabilis at bago pa man makaiwas si Teresa, isang mabilis na pagdapo ng palad sa pisngi ang yumanig sa kanyang buong pagkatao. Ang hapdi ng sampal ay tila isang nagbabagang bakal na dumikit sa balat ni Teresa. Naramdaman niya ang init na gumagapang sa kanyang mukha at ang kanyang pandinig ay tila napuno ng isang matinis na huni ng kawalan. Ang bawat tao sa paligid ay nanatiling nakatitig. Ang ilan ay may halong awa, ngunit mas marami ang may halong panunuya. Wala kang karapatang ipahiya ang pamilya ko sa harap ng mga kapitbahay natin. Ang patuloy na pag-atake ni Doña Perpetua, ang kanyang daliri ay nakaturo sa ilong ni Teresa. Ang anak ko ay isang mabuting lalaki. Kung naghahanap man siya ng kalinga sa iba, iyon ay dahil pinabayaan mo siya. At huwag mong isumbat sa amin ang perang kinikita mo, dahil kailanman ay hindi mababayaran ng pera ang kahihiyang ibinibigay mo sa amin dahil sa iyong pagiging baog. Napaluhod si Teresa sa semento, hindi dahil sa sakit ng sampal, kundi dahil sa bigat ng kahihiyan. Ang bawat patak ng kanyang luha ay humahalo sa alikabok ng kalsada. Nakita niya ang mga sapatos ni Doña Perpetua na marahas na lumayo, kasunod ang mga bulungan at hagikhikan ni Naaling Pasing. Sa gitna ng kanyang pagkasadlak, nararamdaman ni Teresa ang bawat mata na nakamasid sa kanya. Tila siya ay isang tinitistis na hayop sa gitna ng palengke. Ang kanyang dangal ay naging isang basahang itinapon sa kanal. Pinagtutulungan ng mga taong dati ay tinutulungan niya. Isang tanong ang pilit na dumudurog sa kanyang isipan habang pinupunasan ang dugong lumabas sa gilid ng kanyang labi.
Hanggang kailan siya magiging martir para sa mga taong ang tanging hangad ay makita siyang gumagapang sa lupa. At sa pagdating ng kanyang kaarawan, mayroon pa bang matitirang bahagi ng kanyang pagkatao na karapat-dapat ipaglaban? Ang bawat hakbang ni Teresa patungo sa opisina ng Legal Aid Clinic ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena na nakagapos sa kanyang mga paa. Ang hapdi ng sampal ni Doña Perpetua ay tila naging isang permanenteng marka sa kanyang pisngi, isang paalala ng kanyang katayuan sa mata ng pamilya Vergara. Ang ingay ng mga sasakyan sa labas at ang init ng kalsada ay tila malayo sa kanyang pandinig. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso at ang bulong ng kanyang sariling konsensya na naguutos sa kanyang huwag sumuko. Sa loob ng maliit at masikip na opisina na puno ng mga naglalakihang tumpok ng papel at amoy ng lumang dokumento, hinarap siya ni Attorney Ramos. Ang abogado ay isang babaeng may matalas na tingin ngunit may malambot na boses. Isang taong sanay ng makakita ng mga sugatang kaluluwa. Dahan-dahang inilapag ni Teresa ang mga dokumentong nakuha niya mula sa NHA at ang mga impormasyong ibinigay ni Mang Oryong sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na nanginginig, kaya't mahigpit niyang pinagkurus ang kanyang mga daliri sa ilalim ng mesa. Ati, kailangan ko pong malaman ang totoo. Ang pabulong na pagsusumamo ni Teresa, ang kanyang paningin ay lalong lumalabo habang nakatitig sa mga puting papel. Ang bahay po na iyon na lang ang tanging bagay na meron ako. Doon napunta ang 15 taon ng buhay ko. Binasa ni Attorney Ramos ang mga papeles ng may matinding konsentrasyon. Sa bawat paglipat niya ng pahina, ang katahimikan sa loob ng silid ay lalong bumibigat. Ang golden moment ng katahimikang ito ay nabasag lamang ng dahan-dahang tanggalin ng abogado ang kanyang salamin at tumingin ng diretso sa mga mata ni Teresa, puno ng habag at galit. Teresa, kailangang maging matatag ka, ang simula ni Attorney Ramos. Ang housing unit ninyo ay nasa ilalim ng social housing program. Ayon sa batas, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta, pagpapasanla o paglilipat ng karapatan nito sa loob ng 10 taon nang walang pahintulot mula sa gobyerno. Ang ginawang pagsasanla ni Darrell kay Boss Romy ay hindi lamang ilegal, kundi isang malinaw na kaso ng estafa at land grabbing. At ang pirma mo sa mga dokumentong ito, halatang halata na ginaya lamang. Naramdaman ni Teresa ang isang munting liwanag ng pag-asa, ngunit agad itong napalitan ng isang malamig na kilabot nang muling humarap si Attorney Ramos sa kanyang computer screen. May kung anong tinitingnan ang abogado sa online database ng civil registry na nagpabago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Ang kanyang mga daliri ay tila naging estatwa sa ibabaw ng keyboard. Sandali lang, Teresa. Ang boses ng abogado ay tila naging isang malamig na hangin na dumaan sa silid. May malaking problema tayo sa records mo. Ano po iyon, attorney? Ang tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Hinarap ni Attorney Ramos ang monitor sa kanya. Kahit malabo ang kanyang paningin, aninag ni Teresa ang isang dokumentong may pulang marka sa gilid. Ang bawat titik ay tila naging mga uod na gumagapang sa kanyang utak. Kaya pala hindi mo makuha ang mga benepisyo mo at kaya pala madali nilang nailipat ang pangalan ng bahay. Ang paliwanag ni Attorney Ramos, ang kanyang tinig ay puno ng panginginig.
Ayon sa opisyal na record ng gobyerno, Teresa, ikaw ay patay na. May nag-file ng isang death certificate 2 buwan na ang nakalilipas. Ginamit nila ang dokumentong ito para patunayan na bilang biyudo, si Darrell ang may solong karapatan na ibenta o isanla ang ari-arian ninyo. Isang nakatutulig na katahimikan ang bumalot kay Teresa. Ang pakiramdam niya ay tila siya ay nahulog sa isang napakalalim at madilim na balon kung saan walang hangin. Ang mga taong pinaglilingkuran niya, ang asawang minahal niya, at ang biyenang inalagaan niya, lahat sila ay nagtulong-tulong upang burahin siya sa mundong ito habang humihinga pa siya. Para sa gobyerno at para sa batas, siya ay isa na lamang anino, isang kaluluwang wala ng boses at wala ng karapatan. Sino, sino ang pumirma sa death certificate ko? Ang huling tanong ni Teresa bago tuluyang mawalan ng lakas ang kanyang boses. Tumingin si Attorney Ramos sa ibaba ng dokumento at binasa ang pangalan ng saksi at ng nag-asikaso ng papeles. Ang nakalagay ditong nagpatunay ng iyong pagpanaw ay si Maribel Fajardo at ang nagnotaryo ay ang mismong abogado na kasabwat ni Boss Romy. Nakatayo si Teresa sa gitna ng opisina, tila isang bangkay na naglalakad. Ang kanyang sariling kamatayan ay nakasulat sa isang pirasong papel na hawak ng mga taong hanggang ngayon ay kumakain sa kanyang hapag. Habang papalabas siya ng klinik, isang tanong ang pilit na dumudurog sa kanyang natitirang katinoan. Kung siya ay patay na sa mata ng batas, paano pa niya ipaglalaban ang kanyang buhay na unti-unti nang kinukuha ng mga buwitre sa kanyang paligid? Ang bawat piraso ng tinadtad na bawang at sibuyas sa ibabaw ng sangkalan ay tila mga bahagi ng sariling buhay ni Teresa na unti-unti niyang pinuputol. Sa loob ng kusina, ang init mula sa kalan ay humahalubilo sa malamig na pawis na gumagapang sa kanyang noo. Sa kabila ng nakagigimbal na balitang natuklasan niya sa legal aid clinic, ang balitang siya ay isa ng bangkay sa mata ng batas. Pinili ni Teresa ang manahimik. Kailangan niyang magsuot ng maskara ng isang masunuring asawa at martir na manugang para sa gabing ito. Ito ang huling hapunan sa ilalim ng kanyang pamumuno at titiyakin niyang ang bawat subo nila ay may lasa ng kanyang pagdurusa. Bilisan mo riyan, Teresa. Gutom na ang mga bisita ko. Ang boses ni Doña Perpetua ay umalingaw-ngaw mula sa sala. Kasunod ang tunog ng kanyang tumba-tumba na tila isang martilyo na tumatama sa sahig. At ayusin mo ang paghahain, huwag mong idaan sa simangot ang paglilbi. Dahan-dahang lumabas si Teresa bitbit ang isang malaking mangkok ng mainit na tinola. Ang usok mula sa sabaw ay tumatama sa kanyang mukha, tila isang belo na nagtatago sa poot na naglalagablab sa kanyang mga mata. Sa hapagkainan, nakaupo sina Darrell at Maribel, magkadikit ang kanilang mga balikat habang tinitingnan ang isang folder na puno ng mga dokumento. May isang bote ng alak sa gitna ng mesa, tila nagdiriwang na sila bago pa man matapos ang laban. Cheers para sa bagong simula bukas, Darrell. Ang malambing na wika ni Maribel habang itinataas ang kanyang baso. Ang kanyang tawa ay tila mga bubog na bumabaon sa pandinig ni Teresa. Bukas, pagkatapos ng pirmahan sa opisina ni Boss Romy, tayo na ang hari at reyna ng tahanang ito. Wala nang amoy labada, wala nang abala. Salamat sa iyo, mahal. Kung hindi dahil sa talino mo, baka hanggang ngayon ay nakatali pa rin ako sa isang anino. Ang sagot ni Darrell bago sulyapan si Teresa
ng may halong pandidiri. Oh, ayan na pala ang anino. Ipaghain mo kami, Teresa. At pagkatapos mo, mag-impake ka na ng ilang gamit mo. Sabi ko naman sa iyo, kailangan mo munang magbakasyon sa probinsya para magpahinga ang isip mo. Ang golden moment ng gabing iyon ay nang dahan-dahang ilapag ni Teresa ang mangkok sa gitna nila. Ang kanyang kamay ay bahagyang dumapo sa balat ni Darrell habang inilalagay ang sandok. Naramdaman ni Darrell ang kakaibang lamig ng balat ng kanyang asawa, isang lamig na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa, ngunit binaliwala niya ito at nagpatuloy sa pakikipaglandian kay Maribel. Bakit, Darrell? Nagmamadali ba kayong paalisin ako? Ang mahinang tanong ni Teresa, ang kanyang boses ay tila isang hangin na dumadaan sa mga tuyot na dahon. Akala ko ba ay gusto ninyong manatili ako rito bilang katulong? Sayang naman ang luto ko kung hindi ko kayo makikitang mabusog sa huling pagkakataon. Nagkatinginan sina Maribel at Doña Perpetua. Ang matanda ay nagpakawala ng isang mapang-uring singhal. Huwag kang madrama, Teresa. Ang mahalaga ay magiging maayos na ang lahat bukas. Ang bahay na ito ay mapupunta sa mga taong marunong magpahalaga sa pera, hindi sa mga taong tulad mong walang ibang alam, kundi ang mapagod. Habang kumakain ang tatlo ng may ganang-gana, nanatili si Teresa sa anino ng kusina, nakatayo at pinapanood ang bawat subo ng kanyang mga mamatay tao. Ang pakiramdam niya ay tila siya ay isang multo na nanonood sa sarili niyang burol. Alam niyang sa mga sandaling ito, ang bawat dokumentong hawak nila ay nakabase sa isang kasinungalingan. Ang kasinungalingang siya ay patay na. Ngunit ang katahimikan ng gabi at ang tunog ng kanilang mga kutsara sa plato ay biglang nabasag ng isang marahas at sunod-sunod na paghampas ng kamao sa kanilang pintuan. Ang tunog ay puno ng awtoridad, tila isang babala na hindi pwedeng balewalain. Nanigas sina Darrell at Maribel. Mabilis na itinago ni Maribel ang folder sa ilalim ng mesa. Sino iyan sa ganitong oras? Ang kinakabahang tanong ni Darrell. Dahan-dahang naglakad si Teresa patungo sa pinto. Ang kanyang bawat hakbang ay tila may dalang bigat ng katarungan. Binuksan niya ang pinto at ang liwanag mula sa pasilyo ay nagpakita ng tatlong lalaking nakauniporme, dalawang pulis at isang kinatawan mula sa National Housing Authority. Magandang gabi po. Kami ay mula sa NHA Security and Legal Division. Ang boses ng opisyal ay malakas at formal na naging sanhi ng pagtayo ni Darrell at Doña Perpetua sa takot. Nakarating sa aming opisina ang isang ulat tungkol sa isang fraudulent death claim para sa unit na ito. Hinahanap namin ang isang babaeng nagngangalang Teresa Vergara. May nagsumbong sa amin na ang taong idineklarang patay ay kasalukuyang narito at biktima ng isang malaking krimen. Ang bawat mata sa loob ng silid ay napako kay Teresa. Si Darrell ay namutla na tila nawalan ng dugo, habang si Maribel ay nanginginig na nabitiwan ang kanyang baso ng alak. Sa gitna ng kaguluhan, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Isang ngiting nagsasabing ang bangkay ay nagbalik na upang singilin ang lahat ng utang. Ako po si Teresa Vergara, ang mahinahon ngunit matatag na pakilala ni Teresa habang nakatingin ng diretso sa nangangatog na si Darrell. At gaya ng nakikita ninyo, ako ay humihinga pa. Pero ang mga taong nasa likod ninyo, sila po ang pumatay sa akin. Ang katahimikan sa loob ng maliit na sala ay naging kasing bigat ng isang sementadong pader na unti-unting gumigiba sa katinuan ni Darrell at Maribel.
Ang aandap-andap na ilaw mula sa kisame ay nagbibigay ng pasulput-sulpot na anino sa mga mukha ng mga pulis, tila mga hatol na hindi na mababawi. Ang bawat tibok ng puso ni Darrell ay nararamdaman niya sa kanyang lalamunan, isang mabilis at marahas na pagpintig na nagpapaalala sa kanya na ang bawat kasinungalingang itinanim niya ay nagsisimula ng anihin ang kanyang sariling kapahamakan. Sir, sandali lang po. May malaking pagkakamali rito. Ang boses ni Darrell ay pumiyok, puno ng panginginig at desperasyon habang pilit na humahakbang palapit sa opisyal ng NHA. Ang pawis ay mabilis na namumuo sa kanyang noo at dahan-dahang gumagapang pababa sa kanyang sentido, tila mga uod na naghahanap ng mapagtataguan. Ang asawa ko, si Teresa, she's not herself. Masyado siyang napagod sa trabaho kaya kung ano-ano na ang sinasabi niya. Mistake lang po ang lahat ng iyan. Isang malamig na sulyap ang ipinukol ng opisyal kay Darrell bago ito humarap muli kay Teresa. Mrs. Vergara, mayroon kaming hawak na dokumento rito. Isang death certificate na nagsasaad na pumanaw kayo dahil sa atake sa puso 2 buwan na ang nakalilipas. At ang nakapirma bilang katuwang sa pag-aayos nito ay ang asawa ninyo at isang nagngangalang Maribel Fajardo. Ano ang masasabi ninyo rito? Hindi agad sumagot si Teresa. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagtititiis, ngayon ay tila 2 lawa ng yelo na sumasalamin sa takot ni Darrell. Ang golden moment ng gabing iyon ay nang dahan-dahang iangat ni Teresa ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na labis na pinahirapan ng sabon at tubig, at ipinakita ang kanyang mga daliri na mayroon pa ring suot na luma at kupas na wedding ring. Kung patay na po ako, attorney, bakit hanggang ngayon ay ramdam ko pa ang hapdi ng bawat sampal at insultong ibinibigay nila sa akin? Ang mahinahong tanong ni Teresa, ang boses ay hindi nanginginig. Tila isang malalim na ilog na payapa sa ibabaw, ngunit may malakas na agos sa ilalim. Buhay ako. Pero para sa kanila, isa na lang akong hadlang sa perang makukuha nila mula sa bahay na ito. Sa kabilang dulo ng mesa, si Maribel ay tila isang pusang na corner sa madilim na eskinita. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa folder na naglalaman ng mga peking dokumento. Tila ba ito ang tanging bagay na magliligtas sa kanya mula sa paglubog. Bigla siyang tumayo. Ang kanyang mukha ay nagbagong anyo mula sa pagiging mapang-api patungo sa pagiging biktima. Wait! Hindi niyo naintindihan. Ang sigaw ni Maribel, ang kanyang tawa ay may halong hysteria na tila gasgas na plaka. Si Teresa ang may pakana nito. Sinabi niya sa amin na gusto niyang maglaho para takasan ang mga utang niya. Tinulungan lang namin siyang ayusin ang papeles niya para makapagsimula siya ng bagong buhay. We were just trying to help her. Tumahimik ka, Maribel. Ang sigaw ng isa sa mga pulis habang mabilis na lumalapit upang kunin ang folder sa kanyang mga kamay. Isang maikling agawan ang nangyari at ang tunog ng mga papel na nagkakaluskos at nagliliparan sa sahig ay tila ang huling hininga ng kanilang maruming sikreto. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na hinila ni Darrell ang braso ni Teresa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng asawa, tila isang huling pagtatangka na kontrolin ang biktima na ngayon ay lumalaban na. Teresa, sumama ka sa akin sa banyo. Mag-uusap tayo. Huwag mong gawin ito sa pamilya natin. Ang pabulong na banta ni Darrell habang pilit na itinatulak si Teresa patungo sa madilim na bahagi ng bahay.
Ngunit hindi natinag si Teresa. Isang matamis at malamig na ngiti ang isinalubong niya sa nanlilisik na mga mata ni Darrell. Tapos na ang oras ng pag-uusap, Darrell. Sa loob ng 15 taon, naging bingi ka sa mga iyak ko. Ngayon, hayaan mong ang batas ang makinig sa akin. Binitawan ni Darrell ang braso ni Teresa nang dambahin siya ng mga pulis upang pigilan ang kanyang pananakit. Habang pinupulot ng mga opisyal ang mga nagkalat na papeles sa sahig, nakita ni Teresa si Doña Perpetua na nakaluhod sa gilid ng kanyang tumba-tumba. Humihingi ng tawad sa Diyos sa paraang tila siya ang pinakamalaking martir sa mundo. Bago tuluyang ilabas ang mga dokumento, lumapit si Maribel kay Darrell habang hindi nakatingin ang mga pulis. Ang kanyang boses ay tila isang makamandag na bulong na tanging silang dalawa lang ang nakakarinig. Ngunit sapat na para makita ni Teresa ang panginginig ng balikat ng kanyang asawa. Hindi tayo pwedeng mabulok sa kulungan, Darrell. Ang madilim na wika ni Maribel, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kung gusto nating mabuhay ng maayos, kailangang mawala na si Teresa ng tuluyan bago pa makarating ang kasong ito sa korte. Kailangan nating tapusin ang sinimulan natin. Ang bawat salita ni Maribel ay tila isang sumpa na lumutang sa hangin. Napako ang tingin ni Teresa sa asawa, naghihintay kung may matitira pa itong puso para protektahan siya, ngunit ang nakita lamang niya ay ang unti-unting pagtango ni Darrell, isang pag-ayon sa isang mas malupit at madugong plano. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila isang mabagal na pagtunog ng kampana para sa isang libing na hindi pa nagaganap. Matapos ang panandaliang kaguluhan sa pagdating ng mga pulis, pinayuhan muna ang lahat na manatili sa loob ng unit habang kinukumpirma ng NHA ang mga orihinal na dokumento sa kanilang central office. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila naging malapot at mahirap hingahin, puno ng lason na hindi nakikita ngunit damang-dama ng bawat isa. Kinabukasan, ang katahimikan ay naging mas lalong nakakabingi. Nakaupo si Teresa sa sulok ng kusina. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen ng kanyang cellphone na nakatago sa ilalim ng isang basahan. Doon, sa pamamagitan ng maliit na lente na itinago niya sa likod ng orasan, napanood niya ang isang eksenang nagpalamig sa kanyang buong pagkatao. Nakita niya si Maribel, ang mukha ay tila isang demonyong nag-aanyong anghel habang mabilis na nagbubukas ng isang maliit na sachet. Dahan-dahan, sa isang galaw na puno ng katusuhan, ibinuhos ni Maribel ang maputing pulbos sa mangkok ng mainit na sopas na inilaan para sa almusal ni Teresa. Ang pagtunog ng kutsara habang hinahalo ang lason sa sabaw ay tila isang marahas na paghatol. Nakita ni Teresa kung paano ngumiti si Maribel sa sarili bago ayusin ang kanyang buhok at magsuot ng maskara ng pagkukunwari. Ang golden moment ng katotohanan ay tumama kay Teresa nang maramdaman niya ang sariling mga kamay na nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit na ang taong minahal niya ay hinahayaan ang lahat ng ito. Mula sa camera, nakita niya si Darrell na nakasandal sa pinto, pinapanood si Maribel at walang ginagawa upang pigilan ang krimen. Ang katahimikan ni Darrell ay ang pinakamatalim na saksak sa puso ni Teresa. Teresa, halika na. Kumain ka muna. Ang malambing na tawag ni Maribel mula sa sala, ang boses ay tila isang himig ng sirena na nagnanais na lunurin siya sa dagat. Pasensya na sa mga nangyari kagabi. Gusto ko lang bumawi sa iyo. Nagluto ako ng sopas para mainitan ang sikmura mo.
Dahan-dahang lumabas si Teresa mula sa kusina. Ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa isang bitayan. Nakita niya ang mangkok na umuusok pa, nakapatong sa mesa na tila isang alay para sa isang sakripisyo. Nakaupo na roon si Doña Perpetua, nakatitig sa kanya ng may halong pananabik at poot. Sige na, kumain ka na. Ang utos ng matanda, ang kanyang boses ay tila isang tuyot na sanga na nababali. Huwag mong sayangin ang pagod ni Maribel. Bihira na ang mga taong marunong magpatawad gaya niya. Naupo si Teresa sa tapat ng mangkok. Ang amoy ng gatas at manok mula sa sopas ay tila amoy ng kamatayan para sa kanya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Maribel na ngayon ay puno ng isang mapanlinlang na kislap. Maribel, nakalimutan ko palang lagyan ng gamot ang baso ni Mommy Perpetua sa loob. Ang mahinahong sabi ni Teresa. Maari mo ba akong kuhanan ng tubig sa kusina? Tuyot na rin kasi ang lalamunan ko. Nang tumalikod si Maribel patungo sa kusina, mabilis pa sa kidlat na ipinalit ni Teresa ang kanyang mangkok sa mangkok na inilaan ni Maribel para sa sarili nito. Ang tunog ng pag-usog ng seramika sa ibabaw ng mesa ay hindi narinig ni Darrell at Doña Perpetua dahil sa abala ng matanda sa pag-aayos ng kanyang napkin. Nang bumalik si Maribel bitbit ang tubig, isang matamis na ngiti ang isinalubong ni Teresa sa kanya. Salamat, Maribel. Ngayong magkakasama na tayo, sabay-sabay na tayong kumain. Sinimulan ni Teresa ang pagsubo ng sopas na alam niyang ligtas. Nakita niya ang pananabik sa mga mata ni Maribel habang pinapanood siyang kumakain. Upang hindi mahalata, nagsimula na ring kumain si Maribel mula sa mangkok na nasa harap nito. Ang mangkok na naglalaman ng sarili nitong lason. Hindi nagtagal, ang bawat subo ni Maribel ay naging mas mabagal. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang namutla at ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig hanggang sa mabitawan niya ang kutsara. Ang pagbagsak ng metal sa sahig ay tila ang huling hudyat ng kanyang pagbagsak. Maribel, anong nangyayari sa iyo? Ang kinakabahang tanong ni Darrell habang mabilis na lumalapit sa kanyang kasintahan. Napahawak si Maribel sa kanyang lalamunan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig kay Teresa. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang lumabas lamang ay isang mahinang ungol ng sakit bago siya tuluyang bumagsak mula sa kanyang upuan patungo sa malamig na sahig. Teresa, anong ginawa mo? Ang hiyaw ni Doña Perpetua, ang kanyang boses ay naging isang matinis na tili na tila bumabasag sa katahimikan ng bahay. Pinatay mo ang manugang ko. Darrell, tumawag ka ng pulis. Pinatay ng babaeng ito ang maganda kong manugang. Tumayo si Teresa nang may isang uri ng kapayapaang ngayon lamang niya naramdaman. Tiningnan niya si Darrell na ngayon ay nanginginig sa takot habang hawak ang walang malay na si Maribel. Sa mga mata ni Teresa, wala ng luha, wala ng sakit. Tanging ang apoy ng katarungan na matagal ng pilit na inaapula. Hindi ko siya pinatay, Mami. Ang mahinahong sagot ni Teresa habang dahan-dahang inilalabas ang kanyang cellphone at ipinapakita ang video ng paglalason ni Maribel. Kinain lang niya ang pagmamahal na inilaan niya para sa akin. At ikaw, Darrell, nakita ko sa camera kung paano mo pinanood ang lahat at nanatiling tahimik. Ngayon, sabihin mo sa akin, sino sa atin ang tunay na mamamatay tao? Ang pinto ay muling bumukas at ang mga pulis na nagbabantay sa labas ay mabilis na pumasok dahil sa ingay. Sa gitna ng kaguluhan, habang binuhat si Maribel patungo sa ambulansya, naiwan si Teresa sa gitna ng sala
nakatitig sa kanyang mga kamay. Malaya na ang kanyang tahanan mula sa mga anino, ngunit ang sugat sa kanyang puso ay tila isang malalim na balon na hindi na kailanman mapupuno. Ang bawat bugso ng hangin mula sa aircon ng ospital ay tila may kasamang amoy ng antiseptic at ng paparating na katotohanan. Sa labas ng emergency room, ang bawat segundo ay tila isang mabagal na pagtulo ng swero, malamig, malungkot at puno ng kaba. Nakaupo si Teresa sa isang mahabang bench na bakal. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Wala siyang maramdamang takot para kay Maribel. Ang tanging naroon ay ang isang uri ng pagod na tila nanunuot na sa kanyang mga buto. Sa tapat niya, si Darrell ay tila isang hayop na nakakulong sa hawla. Pabalik-balik sa paglalakad habang ang kanyang mga sapatos ay lumilikha ng isang nakaiiritang tunog sa makinis na sahig. Sa tabi nito, si Doña Perpetua ay hindi tumitigil sa pag-iyak ng malakas. Hawak ang kanyang mga butil ng rosaryo habang ang bawat hikbi niya ay tila isang pasasalamat sa langit na tila ba sila ang biktima rito. Kung may mangyari sa manugang ko at sa magiging apo ko, hinding-hindi kita mapapatawad, Teresa. Ang nanginginig na sigaw ni Doña Perpetua, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa poot sa kabila ng mga luha. Ikaw ang may gawa nito. Ikaw ang nagpalit ng pagkain. Isa kang mamamatay tao. Nanatiling tahimik si Teresa. Ang golden moment ng gabing ito ay ang pagtitig niya sa puting pader ng ospital. Iniisip kung paano naging ganito kalupit ang mga taong pinaglingkuran niya. Sa gitna ng katahimikan, ang pinto ng emergency room ay bumukas at lumabas ang isang doktor na may hawak na clipboard. Mabilis na lumapit si Darrell. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa. Doc, kamusta po si Maribel? Kamusta ang mag-ina ko? Huminga ng malalim ang doktor bago sumagot. Ang kanyang boses ay seryoso at walang halong emosyon. Stable na ang pasyente. Maayos na naisagawa ang gastric lavage o ang pagpumbaha sa kanyang sikmura bago pa tuluyang kumalat ang lason sa kanyang system. At tungkol naman sa sinasabi ninyong anak ninyo, tumigil ang doktor at tiningnan ang record sa kanyang hawak. Nakaligtas din ang fetus. 3 buwan na ang ipinagbubuntis ni Miss Fajardo. Nanigas si Darrell sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak habang ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang salitang lumabas. 3 buwan. Ang kalkulasyon sa kanyang isipan ay tila isang sirang makina na pilit na umaandar. 3 buwan na ang nakalilipas. Si Darrell ay nasa probinsya para sa isang raket na hindi natuloy. At ang tanging oras na nagkasama sila ni Maribel ay nitong nakaraang buwan lamang. Ngunit ang mas masakit na katotohanan ay ang lihim na matagal nang itinatago ni Teresa para sa asawa. Ang lihim na kailanman ay hindi niya ginamit upang saktan ang ego ni Darrell, ngunit ngayon ay kailangang lumabas upang tapusin ang lahat. Darrell, ang boses ni Teresa ay tila isang bulong na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. 3 buwan? Paanong magiging 3 buwan kung alam nating dalawa ang resulta ng fertility test mo noong nakaraang taon? Tumingin si Teresa ng diretso sa asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Ako ang baog, di ba? Iyan ang laging sinasabi ni Mommy Perpetua sa akin. Pero alam nating dalawa ang totoo, Darrell. Ikaw ang may problema. Ikaw ang hindi pwedeng magkaroon ng anak. Pero nanahimik ako dahil ayaw kitang mapahiya.
Nanahimik ako kahit na araw-araw akong tinatratong parang basahan ng nanay mo. Ang bawat salita ni Teresa ay tila mga kidlat na gumuguhit sa loob ng pasilyo ng ospital. Si Doña Perpetua ay napatigil sa paghikbi. Ang kanyang mga kamay ay nanigas sa kanyang rosaryo habang nakatingin sa kanyang anak na ngayon ay namumutla na tila isang bangkay. Sa halip na humingi ng paumanhin o harapin ang katotohanan, ang mukha ni Darrell ay nagbagong anyo. Ang kanyang takot ay naging isang uri ng baliw na galit. Nilapitan niya si Teresa. Ang kanyang mga daliri ay nakaturo sa mukha ng asawa habang ang kanyang boses ay pumiyok sa sobrang emosyon. Nagsisinungaling ka! Ginagawa mo lang ito para sirain kami. Mangkukulam ka talaga, Teresa. Ang sigaw ni Darrell, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang ang laway niya ay tumatalsik sa paligid. Alam ko na kung bakit nangyayari ito. Kinulam mo kami. Kinulam mo si Maribel para magmukhang hindi sa akin ang bata. Ganyan ka kadesperada. Isang nakatutulig na katahimikan ang muling namayani. Tila pati ang mga nurse sa paligid ay napatigil sa kanilang ginagawa dahil sa narinig na akusasyon. Ang kawalang lohika ni Darrell ay naging isang pader na hindi na kayang tibagin ng anumang katotohanan. Darrell, anak, tama ang asawa mo. Ang nanginginig na wika ni Doña Perpetua habang nakatingin sa kawalan. Kulam ito. Pinagkakaisahan tayo ng babaeng ito gamit ang itim na kapangyarihan niya. Hindi magagawa ni Maribel ang magtaksil sa atin. Napangiti si Teresa, isang malungkot at mapait na ngiti. Na-realize niya na kahit anong ebidensya, kahit anong katotohanan ang ilatag niya, ang mga taong ito ay mas pipiliin ang mabuhay sa isang madilim na kasinungalingan kaysa aminin ang kanilang mga pagkakamali. Kung ganoon pala ang tingin ninyo sa akin, ang mahinahong sabi ni Teresa habang tumatayo mula sa bench. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Hayaang ang batas at ang tadhana ang magpatunay kung sino ang tunay na may masamang espiritu. Habang naglalakad palayo si Teresa sa madilim na pasilyo ng ospital, narinig niya ang boses ni Darrell na sumisigaw sa likuran niya. Tinatawag siya ng kung ano-anong masasamang pangalan. Ngunit sa bawat hakbang niya patungo sa labasan, naramdaman ni Teresa ang unti-unting paggaan ng kanyang dibdib. Ang pinakamalaking cliffhanger ng gabing iyon ay hindi ang pagbubuntis ni Maribel, kundi ang isang tawag na natanggap ni Teresa sa kanyang cellphone habang pababa siya ng hagdan. Isang tawag mula sa isang taong hindi niya inaasahan na may dalang balita tungkol sa tunay na pagkatao ni Maribel Fajardo na mas malala pa sa kanyang pagtataksil. Ang pag-vibrate ng cellphone sa mainit na palad ni Teresa ay tila isang kuryenteng gumising sa kanyang nanghihinang diwa. Habang naglalakad siya sa madilim na parking lot ng ospital, ang bawat hakbang niya ay sinusundan ng malalamig na titig ng mga tao. Ngunit ang boses ni Attorney Ramos sa kabilang linya ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa realidad. Teresa, makinig ka ng mabuti. Ang boses ng abogado ay puno ng pagmamadali at seryosong babala. Kakuha ko lang ng ulat mula sa aming investigator. Ang babaeng nagpapakilalang Maribel Fajardo ay hindi isang real estate broker. Ang tunay niyang pangalan ay Mary Joy Santos. Siya ay mayroong 5 warrant of arrest sa iba't ibang probinsya dahil sa malakihang estafa at land grabbing. At Teresa, hindi siya nag-iisa. Ang grupong kinabibilangan niya ay kilala sa pag-target ng mga social housing units na may mga problemadong pamilya.
Napatigil si Teresa sa tabi ng isang poste ng ilaw. Ang impormasyong ito ay tila isang huling piraso ng puzzle na bumuo sa larawan ng kanyang pagkawasak. Hindi lang pala puso ang gustong kunin ni Maribel. Ang buong pagkatao at kinabukasan ni Teresa ang nakataya sa isang planadong sindikato. Babalik ako sa unit, attorney. Ang mahinahong sagot ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa isang uri ng apoy na hindi na kayang apulahin ng takot. Nasa akin ang lahat ng ebidensya. Tapusin na natin ito ngayon. Pagdating ni Teresa sa kanilang housing complex, ang paligid ay tila naghihintay sa isang malakas na pagsabog. Sa tapat ng kanilang pinto, naghihintay na si Mr. Castro mula sa NHA at 2 pulis. Kasunod ni Teresa na dumating ay ang sasakyan nina Darrell at Doña Perpetua na tila mga asong sunod-sunod ang buntot sa takot at pagkalito. Anong ginagawa niyo rito? Gabi na! Kailangan naming magpahinga! Ang bulyaw ni Doña Perpetua habang pilit na isinisiksik ang kanyang sarili patungo sa pintuan. Darrell, buksan mo ang pinto! Huwag mong hayaang pasukin ng mga estranghero ang bahay natin. Hindi na po ito ang inyong bahay, Doña Perpetua. Ang matigas na wika ni Mr. Castro habang inilalabas ang isang opisyal na kautusan. Dahil sa mga ulat ng pandaraya, ilegal na pagsasanla, at ang katotohanang ang orihinal na may-ari ay idineklara ninyong patay kahit buhay pa. Pansamantalang kukunin ng gobyerno ang control sa unit na ito habang tumatakbo ang investigasyon. Pumasok ang lahat sa loob ng sala. Ang golden moment ng paghatol ay nagsimula ng dahan-dahang ilatag ni Teresa ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Sa screen, muling napanood ng lahat ang malinaw na video ni Maribel na naglalagay ng lason sa pagkain at ang pagtango ni Darrell habang pinapanood ang tangkang pagpatay sa kanyang asawa. Ito rin po ang logbook ni Mang Oryong. Ang dagdag ni Teresa, inilalabas ang listahan ng mga peking buyer na dinala ni Maribel. At ang dokumentong ito, ang death certificate ko na sila ang nag-asikaso. Namutla si Darrell. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging halaya habang napapasandal sa pader. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkakasadsad, si Doña Perpetua ay hindi pa rin nagpatalo. Isang matinis na tawa ang pinakawalan ng matanda, isang tawang puno ng desperation at kabaliwan. Akala niyo ba ay mananalo kayo? Ang pang-uyam ni Doña Perpetua habang mabilis na binubuksan ang kanyang lumang bag. Inilabas niya ang isang madilaw at lukot na papel at marahas itong inihagis sa harap ni Mr. Castro. Basahin niyo iyan. Iyan ang medical record ni Teresa mula sa isang psychiatric clinic sa probinsya 10 taon na ang nakalilipas. Ang babaeng iyan ay may sakit sa isip. Siya ay may schizophrenia at madalas makakita ng mga bagay na hindi totoo. Lahat ng sinasabi niya, lahat ng video na yan ay gawa-gawa lang ng isang utak na sira. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Tumingin si Darrell sa kanyang ina, tila ba ngayon lang din niya nalaman ang tungkol sa dokumentong iyon. Ang dokumento ay may pirma ng isang doktor at may tatak ng isang sikat na institusyon, kaya nga namin siya kinuhanan ng death certificate. Ang patuloy na pagsisinungaling ni Doña Perpetua, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig kay Teresa. Dahil sa tingin namin, mas mabuti nang ituring siyang patay kaysa hayaan siyang makapanakit ng ibang tao. Siya ang may kailangan ng tulong, hindi kami. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Alam niyang wala siyang sakit sa isip,
Ngunit ang kapangyarihan ng isang pirasong papel sa kamay ng isang mahusay na sinungaling ay sapat na upang burahin ang lahat ng kanyang katotohanan. Tiningnan niya si Mr. Castro na ngayon ay tila nag-aalinlangan na habang sinusuri ang psychiatric report. Mrs. Vergara, totoo ba ito? Ang tanong ng opisyal, ang kanyang boses ay puno ng pagduda. Nakatayo si Teresa sa gitna ng sala, tila isang aninong unti-unting nilalamon ng dilim. Ang kanyang 15 taon na sakripisyo, ang kanyang katotohanan, at ang kanyang kalayaan ay tila nakabitin na naman sa isang manipis na sinulid. Paano mo patutunayang matino ka kung ang mismong pamilyang pinaglingkuran mo ang siyang nagbansag sa iyong baliw? Sa loob ng maliit na sala na naging saksi sa lahat ng kanyang mga luha, naramdaman ni Teresa ang unti-unting pagkawala ng kanyang boses. Ang bawat salita ni Doña Perpetua ay tila isang makapal na kumot na bumabalot sa kanya, sinusubukang lunurin ang kanyang katotohanan sa ilalim ng isang kasinungalingang medikal. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Mr. Castro mula sa NHA at ang dahan-dahang pagbaba ng kamay ng mga pulis sa kanilang mga posas. Ang dokumentong hawak ng matanda, ang Peking Psychiatric Report, ay tila naging isang makapangyarihang anting-anting na nagpabaling sa ihip ng hangin. Tingnan niyo ang kanyang mga mata, ang mapait na udyok ni Doña Perpetua, ang kanyang boses ay puno ng huwad na awa habang nakaturo kay Teresa. Ang katahimikang iyan ay hindi kapayapaan. Iyan ang katahimikan ng isang taong nawawala na sa sariling katinuan. Darrell, anak, hawakan mo ang asawa mo. Baka saktan na naman niya ang sarili niya gaya ng madalas niyang gawin sa gabi. Humakbang si Darrell palapit. Ang kanyang mukha ay nagpapanggap na nag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Inabot niya ang braso ni Teresa, isang hawak na tila nagbabanta na durugin ang kanyang buto. Teresa, halika na. Sumama ka na sa amin. Magpapagamot tayo. Itigil na natin ang palabas na ito. Ngunit bago pa man madala ni Darrell ang asawa, isang malakas na ingay ng maraming tinig ang nanggaling sa labas ng kanilang unit. Ang tunog ng mga yabag ng maraming sapatos sa pasilyo ay tila isang paparating na hukbo. Ang pintong hindi nakasara ng maayos ay marahas na naitulak, at ang pumasok ay hindi mga pulis, kundi ang mga kababaihan ng kanilang komunidad. Sa unahan ay si Aling Pasing, ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang dalang tsismis. Sa likod niya ay ang mga kasamahan ni Teresa sa laundry shop, mga babaeng may mga kamay na kasing aspalto ng kay Teresa, mga inang sanay sa hirap at puyat. Hindi baliw si Teresa. Ang sigaw ni Aling Pasing, ang kanyang boses ay tila isang trumpeta na gumigising sa katarungan. Araw-araw namin siyang kasama sa pilahan ng tubig. Gabi-gabi namin siyang nakikitang naglalakad pa uwi mula sa trabaho. Pagod na pagod, pero laging maayos kausap. Nakita namin kung paano niyo siya tratuhing parang aso sa harap ng maraming tao. Doon sa laundry shop, si Teresa ang pinakamatino at pinakamahusay sa aming lahat. Ang dugtong ng isa pang labandera habang humahakbang palapit sa mga pulis. Ang babaeng baliw ay hindi nakakapag-compute ng tamang sukli at hindi nakakapag-ayos ng libu-libong damit ng walang pagkakamali. Ang mga baliw ay ang mga taong nagnanakaw ng buhay ng iba. Ang golden moment ng gabing iyon ay nang lumapit ang isa sa mga labandera kay Teresa at marahang hinawakan ang kanyang palad. Teresa, hindi ka nag-iisa. Nakita namin ang lahat.
Narinig namin ang sigawan dito gabi-gabi habang ikaw ay nagtatrabaho. Nagbago ang timpla ng paligid. Ang mga opisyal ng NHA at ang mga pulis ay hindi na nakatingin sa psychiatric report, kundi sa dami ng mga saksi na nakatayo para kay Teresa. Sa gitna ng tensyon, ang radyo ng isa sa mga pulis ay tumunog, isang boses na nagdadala ng ulat mula sa presinto. Subject identified as Mary Joy Santos, alias Maribel Fajardo. Positibong kinumpirma ng aming intelligence unit. Ang babaeng nasa ospital ngayon ay may nakabiting 5 warrant para sa investment scam at property falsification. Kasama ang isang abogado at isang kasabwat na lalaki sa kanyang bawat operasyon. Nanigas si Doña Perpetua. Ang kanyang baston ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Lumilikha ng isang matamlay na tunog sa sahig na tila ang pagbagsak ng kanyang buong imperyo ng kasinungalingan. Lumingon ang pulis kay Darrell, na ngayon ay tila isang basang sisiw sa gitna ng baha. Darrell Vergara, kailangan mo ring sumama sa amin sa presinto, ang seryosong wika ng pulis. Ang pakikipagsabwatan sa isang kriminal, ang paggamit ng pekeng dokumento ng kamatayan, at ang tangkang paglason sa iyong asawa ay sapat ng dahilan para mabulok ka sa rehas. Isang mabilis na pag-aresto ang naganap. Ang tunog ng mga posas na sumasara sa mga pulso ni Darrell ay tila ang pinakamagandang musika na narinig ni Teresa sa loob ng 15 taon. Nakita niya si Maribel, na ngayon ay kakalabas lang ng ospital at nakapiring na rin ang mga kamay, na isinasakay sa patrol car kasama si Darrell. Naiwan si Doña Perpetua sa gitna ng sala, nakaluhod at umiiyak, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil wala na siyang taong mapagsisilbihan at mapapahirapan. Tiningnan siya ni Teresa nang may halong habag at pagpatawad na nanggagaling sa isang pusong malaya na, habang ang mga kapitbahay ay isa-isang nagpapaalam at binibigyan siya ng mga yakap ng suporta. Naiwan si Teresa sa loob ng kanyang tahanan. Ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Ito ay puno na ng kapayapaan. Ngunit bago niya maisara ang pinto, nakita niya ang isang pamilyar na anino sa pasilyo, si Mang Oryong, na may hawak na isang maliit na sobre na may selyo ng bangko. "Teresa, anak!" ang mahinang tawag ng matanda. "May isa pa akong hindi nasasabi sa iyo tungkol sa perang ninakaw ni Darrell. At ito ang magbabago ng lahat ng plano mo para sa bukas." Ang katahimikan sa loob ng unit ay hindi na tulad ng dati na puno ng takot. Ito ay isang uri ng katahimikang nagbibigay daan sa paghilom. Habang dahan-dahang isinasara ni Teresa ang pinto matapos makaalis ang mga pulis, lumapit sa kanya si Mang Oryong. Ang matanda ay tila may dalang isang mahalagang bahagi ng nakaraan na kailangang maituwid. Inabot niya ang sobre kay Teresa, isang sobreng bahagyang gusot ngunit may dalang malaking pag-asa. "Teresa, anak, ang perang pampaopera mo na ninakaw ni Darrell, hindi niya iyon naibayad kay Maribel." Ang paliwanag ni Mang Oryong, ang boses ay puno ng kagalakan. "Nahanap iyon ng apo kong si Jojo sa loob ng sirang sapatos ni Darrell sa ilalim ng hagdan bago pa sila makaalis patungong ospital. Natakot siguro si Darrell na baka takbuhan siya ni Maribel, kaya itinago niya muna ang pera. Eto, buo pa ang bawat sentimong pinaghirapan mo." Ang golden moment ng gabing iyon ay nang maramdaman ni Teresa ang bigat ng sobre sa kanyang palad. Hindi lang ito pera, ito ang kanyang paningin, ang kanyang kalusugan, at ang kanyang pagsisikap na pilit na kinuha sa kanya.
Isang mainit na luha ang pumatak sa papel. Luha ng pasasalamat dahil sa huli, hindi siya pinabayaan ng tadhana. Sa labas ng gusali, ang eksena ay tila isang teleseryeng pinapanood ng buong komunidad. Ang mga ilaw ng patrol car ay nagbibigay ng pasulput-sulpot na liwanag sa madilim na kalsada. Nakita ni Teresa si Darrell na nakapiring ang mga kamay sa likod, pilit na isinasakay sa loob ng sasakyan. Ang kanyang asawa, ang lalaking dati ay tinitingala niya, ngayon ay tila isang basahang walang direksyon. Teresa, patawarin mo ako. Nagkamali ako, Teresa. Ang hiyaw ni Darrell nang makita niya ang asawa sa balkonahe. Ang kanyang boses ay puno ng desperation at sa isang pagkakataon, nagawa niyang lumuhod sa semento kahit may mga pulis na humihila sa kanya. Huwag mo akong ipakulong. Alalahanin mo ang 15 taon nating pagsasama. Mahal kita, Teresa. Ginawa ko lang ang lahat para yumaman tayo. Tumingin si Teresa pababa sa asawa. Wala siyang naramdamang galit. Wala ring pagnanais na maghiganti. Ang tanging naroon ay ang isang malalim na pagod at ang pagkakatanto na ang lalaking minahal niya ay matagal na palang nawala o baka kailanman ay hindi niya talaga nakilala. Hindi para sa atin ang ginawa mo, Darrell. Ang mahinahong sagot ni Teresa, ang boses ay malinaw na narinig ng lahat sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ginawa mo iyon para sa sarili mo. At ang 15 taon na sinasabi mo, ipinagpalit mo iyon sa isang pirasong papel na nagsasabing patay na ako. Ngayon, hayaan mong mabuhay ako nang wala ka. Habang dinadala palayo ang patrol car, narinig ang huling sigaw ni Darrell na humahalo sa tunog ng hangin. Sa loob ng unit, naiwan si Doña Perpetua na nakaupo sa sahig. Ang kanyang mga gamit ay nagkakalat sa paligid. Dahil sa pagkansela ng NHA sa karapatan ng pamilya Vergara sa unit, kailangang lisanin ng matanda ang lugar sa loob ng 3 araw. Saan ako pupunta, Teresa? Matanda na ako. Ang pabulong na pagsusumamo ni Doña Perpetua, ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na malapit ng malagas. Wala na akong anak, wala na akong bahay. Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko. Utang na loob, huwag mo akong iwanan sa kalsada. Lumapit si Teresa sa matanda at dahan-dahang iniabot ang isang maliit na halaga ng pera. Sapat para sa ilang linggong matutuluyan sa isang boarding house at pagkain. Mami, matagal ko pong binayaran ang utang na loob na sinasabi ninyo sa pamamagitan ng pagiging alipin sa bahay na ito. Ngayon, tapos na po ang obligasyon ko. May mga pinsan kayo sa probinsya na handang tumulong, doon po kayo pumunta. Tumayo si Teresa ng tuwid at tiningnan ang buong paligid ng unit. Ang bubong na ito na pilit niyang ipinaglaban ay puno na ng mga alaala ng sakit at kataksilan. Napagdesisyonan niya, hindi na siya mananatili rito. Ibinigay niya ang mga susi kay Mr. Castro para sa tamang proseso ng muling pag-aabot ng unit sa ibang pamilyang mas nangangailangan at mas marangal. Habang naglalakad si Teresa palabas ng housing complex, bitbit ang isang maliit na maleta, naramdaman niya ang malamig na hangin ng madaling araw. Wala na ang mga anino ng kahapon. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paglaya mula sa isang napakahabang bilangguan. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad patungo sa bagong simula, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Isang lalaking nakatayo sa tabi ng isang lumang jeep, may hawak na isang basong mainit na kape at isang ngiting tila naghihintay sa kanya mula pa noong simula. Ang liwanag ng bagong umaga
ay dahan-dahang gumagapang sa kalsada, tila isang banayad na haplos sa pagod na mukha ni Teresa. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang maliit na maleta. Ang kanyang paningin ay nakapako sa lalaking bumaba mula sa lumang jeep. Siya si Antonio, ang anak ni Mang Oryong na nagtatrabaho sa Legal Aid Clinic, ang taong tahimik na tumulong sa kanyang mga dokumento at nagbigay sa kanya ng lakas noong mga oras na tila guguho na ang mundo niya. Teresa, tara na. Ang malambing na aya ni Antonio. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na madaling araw. Oras na para iwanan ang mga aninong ito. May naghihintay na bagong buhay sa iyo sa kabilang bahagi ng lungsod. Isang golden moment ng katahimikan ang namayani habang inaabot ni Antonio ang maleta ni Teresa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, naramdaman ni Teresa na hindi niya kailangang pasanin ang lahat ng bigat. Hinayaan niyang alalayan siya, isang simpleng gawi na nagparamdam sa kanya na siya ay mahalaga. Ilang buwan ang mabilis na lumipas. Ang bawat pag-ikot ng mga malalaking washing machine sa kanyang sariling laundry shop, ang tahanan ni Teresa, Laundry and Care, ay tila isang kanta ng tagumpay. Wala na ang mga sugat at kalyo sa kanyang mga kamay. Ang mga ito ay napalitan ng kinis ng isang babaeng marunong ng mag-alaga sa sarili. Matagumpay din ang naging operasyon sa kanyang mga mata, at ngayon, ang mundo ay malinaw na sa kanyang paningin. Wala nang malabong anino, wala nang panlilinlang. Sa loob ng kanyang shop, kinuha ni Teresa ang isang sulat na kararating lang mula sa koryo. Ito ay galing sa bilibid. Kahit hindi niya buksan, alam niya ang nilalaman nito. Ang mga paulit-ulit na pagmamakaawa ni Darrell, ang mga pangakong magbabago siya, at ang mga pagtatangkang gamitin ang kanilang nakaraan upang makakuha ng simpatiya. Dahan-dahan, nang walang halong galit, inilapit ni Teresa ang sulat sa isang maliit na kandila. Ang apoy ay dahan-dahang kumain sa bawat titik ng kasinungalingan hanggang sa ito ay maging abo na lamang. Ang pag-abo ng papel sa hangin ay ang kanyang huling pamamaalam sa lalaking pumatay sa kanya sa papel, ngunit nagbigay sa kanya ng pagkakataong muling isilang. Teresa, tapos na ang shift ng mga kasama mo. Handa ka na bang umuwi? Ang tanong ni Antonio habang pumapasok sa shop. Bit-bit ang 2 tasa ng mainit na kape. Lumingon si Teresa at isinalubong ang isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Handa na ako, Antonio. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang ako basta uuwi sa isang gusali. Uuwi ako sa isang lugar kung saan ako ay malaya. Habang naglalakad sila palabas, napansin ni Teresa ang isang matandang babae sa kabilang kalsada na namamalimos. Ang figura ay pamilyar, nakasuot ng lumang duster na kupas na ang kulay. Ito si Doña Perpetua, na ayon sa balita ay iniwan din ng mga kamag-anak sa probinsya dahil sa hirap ng ugali nito. Huminto si Teresa, kumuha ng isang balot ng tinapay mula sa kanyang bag at ipinaabot ito sa isang batang naglalakad patungo sa matanda. Ibigay mo ito sa kanya, ang mahinahong bilin ni Teresa. Sabihin mo, galing ito sa isang taong marunong ng magpatawad. Habang pinapanood niya ang matanda na kumakain, naramdaman ni Teresa ang huling hibla ng pait na kumakawala sa kanyang puso. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa kulungan, ito ay tungkol sa pagbawi sa sariling kapayapaan. Sumakay si Teresa sa jeep ni Antonio
At habang tinatahak nila ang daan patungo sa kanyang bagong apartment, sumandal siya sa balikat ng lalaki. Ang bawat tibok ng puso niya ay puno ng pag-asa. Ngunit habang tumitingin siya sa bintana, nakita niya ang isang pamilyar na kotse na nakaparada sa labas ng kanyang bagong tahanan. Isang kotseng hindi kay Antonio at isang anino ng isang taong hindi niya inaasahang makikita pa sa kanyang bagong buhay. Sino ang naghihintay sa kanya sa pintuan ng kanyang bagong kalayaan? At handa na nga ba siyang harapin ang huling sikretong matagal nang nakabaon sa ilalim ng kanyang ninakaw na tahanan? Ang katahimikan ng gabi ay dahan-dahang binalot ng malambot na liwanag mula sa mga poste sa labas ng bagong unit ni Teresa. Habang papalapit siya sa kanyang pintuan, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang marahang pagkatok sa pintuan ng tadhana. Ang aninong nakatayo sa labas ay hindi isang banta, kundi isang babaeng nakasuot ng simpleng damit. Ang mukha ay puno ng hapis at pag-aalinlangan. Siya ang kapatid ni Maribel o ni Mary Joy, ang babaeng dinala ng sariling konsensya upang itama ang isang pagkakamali. Teresa, pasensya na sa pag-istorbo. Ang pabulong na panimula ng babae habang iniabot ang isang maliit na pelus na kahon. Nahanap ko ito sa mga gamit ni Mary Joy bago siya tuluyang ilipat sa provincial jail. Alam kong hindi ito sapat para mabayaran ang lahat ng sakit, pero ito ang kaisa-isang bagay na hindi niya naibenta. Sabi niya, ito raw ang pinakamahalagang alaala mo. Dahan-dahang binuksan ni Teresa ang kahon. Sa loob, kumikislap sa ilalim ng ilaw ang gintong wedding ring ng kanyang yumaong ina, ang tanging pamanang itinago niya sa loob ng 15 taon na ninakaw ni Maribel noong unang linggo pa lamang nito sa bahay. Ang golden moment ng gabing iyon ay nang isuot ni Teresa ang singsing sa kanyang daliri. Hindi na ito masikip, hindi na rin ito simbolo ng pagkakagapos. Ito ay simbolo na ang lahat ng nawala ay dahan-dahang bumabalik sa tamang lalagyan. Sa paglipas ng mga buwan, ang bawat araw ni Teresa ay naging isang obra maestra ng kapayapaan. Sa kanyang laundry shop, hindi lang mga damit ang nililinis niya, kundi pati na rin ang mga kwento ng mga babaeng tulad niya na dumarating upang humingi ng payo at lakas. Si Antonio ay nanatili sa kanyang tabi, hindi bilang isang bagong Panginoon, kundi bilang isang kaibigang marunong makinig sa tibok ng kanyang puso. Wala silang minamadali. Ang bawat tasa ng kape na pinagsasaluhan nila sa hapon ay sapat na upang iparamdam sa kanya na siya ay pinahahalagahan. Ang tanong na, nagpatawad na ba siya? Ay nasagot ng isang hapon habang binubunot ni Teresa ang mga damo sa kanyang maliit na garden. Nalaman niyang si Darrell ay nahatulan ng mahabang taon sa kulungan at si Doña Perpetua ay dinala sa isang pasilidad para sa mga matatandang walang kumakalinga. Hindi man niya sila binibisita, hindi na rin siya nakakaramdam ng poot tuwing naririnig ang kanilang mga pangalan. Ang pagpatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niyang kalayaan upang ang kanyang mga panaginip ay hindi na muling mabulahaw ng kanilang mga boses. Ang kapayapaang nahanap ni Teresa ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang kakayahang harapin ang mundo ng dilat ang mga mata at buo ang dangal. Ang kanyang tahanan ay hindi na isang unit na gawa sa semento at bakal. Ang kanyang tahanan ay ang kanyang sariling katawan at kaluluwa, kung saan wala nang sinumang makakapagnakaw ng kanyang liwanag. Ang huling aral na iniwan ni Teresa para sa lahat ng mga nakikinig ay ito: ang pagiging mabuti
ay hindi katumbas ng pagiging martir. Ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat humihingi ng iyong buong pagkatao hanggang sa wala nang matira sa iyo. Sa bawat pagsasara ng pinto sa mga taong nananakit sa atin, nagbubukas tayo ng isang bintana patungo sa tunay na pagpapahalaga sa sarili. Sa ilalim ng bituin ng gabing iyon, tiningnan ni Teresa ang kanyang mga kamay. Wala na ang hapdi, wala na ang lansa. Ang tanging naroon ay ang linis ng isang bagong simula. Ang ninakaw na tahanan ay hindi lang nabawi. Ito ay muling itinayo sa ibabaw ng isang pundasyong hindi na kailanman muling mayayanig ng anumang bagyo.